good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga tutorial videos. Siguro meron pa kayong pinakahihintay na video para sa taong ito for the 2023 Annual Income Tax Return, which is due on April 15, 2024. Ito yung Annual Income Tax Return, BIR Form 1701 of a self-employed individual using graduated income tax rates with itemized deduction. Ang tax code natin ngayon ay based sa Train Law 2018. Ang ating income tax rates for individuals starting January 18, 2018 to December 31, 2022, ito po ang graduated rates. Pero effective January 1, 2023 and onwards, ito na po ang gagamiting graduated income tax rates. Graduated siya kasi for net taxable income not over 250,000, the income tax rate is 0%. For net taxable income 250,000 but not over 400,000, the tax rate is 15% of the excess over 250,000. Then, graduated na siya. Pataas na siya ng pataas. Habang pataas ang iyong net income, tataas din yung income tax rate. Up to 35%. So, nasa over 8 million na. So, nasa 2 million din ang iyong income tax. So, yan. So, itong graduated income tax rate na ito ay based sa net taxable income. So, para ma-derive ang net taxable income, kailangan natin yung financial statement. So, meron akong sample ng statement of comprehensive income ng isang self-employed individual. So, purely business income ito, ang ating sample. Marami na akong sample ng mixed income earner using OSD, mixed income earner using itemized deduction. Then, meron akong para sa BMBE. PM nyo na lang po ako kung gusto nyo ng video ng BMBE. So, dito tayo sa ating income statement. Actually, audited financial statement na siya. Pinili ko na lang yung mga figures na kailangan ko sa annual income tax return sa BIR Form 1701. Na-file ko na ito using electronic filing and payment system or EFPS ng BIR. Electronic filing and payment system, usually ina-avail ito ng mga top withholding agents, ganon, mga taxpayer under sa taxpayer account management program, ganon. Tapos mga large taxpayers. So may taxpayers ako na under sa taxpayer account management program. Kaya naka EFPS siya. Sorry. Ito ay based on actual figures. Ang sale of merchandise. Merchandising business kasi ito. Kaya medyo mataas po ang cost of goods sold and expenses. So, for the year 2023, January 1 to December 31,
total gross sales is 4,123,823 pesos. Yung centavos po, nira-round off natin kapag sa income tax return. Cost of goods sold, already computed, beginning inventory plus purchases is equal to cost of goods available for sale less ending inventory. So, the resulting cost of goods sold is 2,850,854. Sales minus cost of goods sold is equal to gross income. And the amount of 1,272,969. Nag-provide pa ako ng gross profit rate. Nasa 31% yung gross profit rate niya. Medyo mataas, pero tingnan mo naman, ang taas din ng kanyang mga expenses. Itong mga expenses, ito po yung mga allowable deductions. Deductions from gross sales and gross income. Ibig sabihin, itong mga items na ito ay ginamit sa pag-operate ng business. Salaries and wages, di ba may mga pasweldo, hindi naman kaya lang ng isang tao ang negosyong ito kasi medyo malaki na rin to mayroong benefits ng employees, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and other contributions. Depreciation expense. Ito po yung depreciation expense ng equipment na ginagamit. May separate topic para dapat dito, how to compute on depreciation expense. Pero ang common lang naman na formula is to cost of asset divided by useful life. Yun yung sagot. Halimbawa, first year of operation pa lang, yan yung depreciation expense. Professional fees, yung bayad ko sa aking auditor. Taxes and licenses, yung nasa taxes and licenses kasi VAT taxpayer ito. So, merong annual registration fee na 500 sa Bureau of Internal Revenue kasi 2023 pa ito. Then, yung iba ay para sa barangay clearance. Kung ano-anong mga clearances. Mayor's permit, yon, business permit. Diyan po magpo-fall sa taxes and licenses. Meron pang other expenses. Dahil online shop ito, dito po nakakapaloob ang mga expenses tulad ng mga payment fees, commission fees, ano ba yun? Mga free shipping max, transaction fees, ano pa? Advertising expense, medyo malaki pong bayad sa promotions. Hindi ka rin basta-basta makabenta online na hindi ka sumasali sa mga promotions. So, mataas yan siya. Ito pong mga other expenses ay naka-breakdown po ito sa notes to audited financial statements. Kaya, okay lang yan. Pero kung sa mga small taxpayers katulad natin, halimbawa mga non-VAT, kapag ang sales ay 3 million and below, hindi naman po kailangan ang audited financial statements. Pwede na po kayong gumawa ng ganitong income statement. Hindi kailangan ng perma ng CPA or hindi na ipa-audit yung books of accounts. Required lang na i-audit ang books of accounts for VAT-registered taxpayers. Tsaka sa corporations, kahit hindi sila VAT-registered, pero kailangan nila ng audited financial statements for reportorial
compliance sa Securities and Exchange Commission. So, pag ako ang gumawa ng video, parang ang haba-haba, ang dami kong sinasabi. Sana po naintindihan nyo, itong mga allowable deductions ay dapat ordinary, necessary in the conduct of business. Hindi po pwede dito ang mga personal expenses. Mga kinain nyo habang nagbibiyahe kayo. Hindi po dito pwedeng i-charge ang inyong mga vacation para sa inyong family. Pwede pa siguro yung para sa meetings, seminars, para sa iyong mga trainings, ganon. Research and development, para sa iyong mga employees. Mamaya doon sa income tax return, ipapakita ko pa yung mga other allowable expenses. Para hindi tayo humaba. So, from gross income or gross profit, less operating expenses of 1,004,272, buti meron pang income na 268,697. Medyo mahirap last year kumpara pa noong previous year. The previous year, medyo malaki pa yung binayaran naming income tax. Pero last year, parang ang hirap-hirap ng bumenta. Kaya ang taas ng advertising expense namin dito. So, provision for income tax, dapat ito nasa taas ito. Hindi ko na i-compute. Then, dito na tayo sa EBIR form para mag-file ng income tax return. Okay? Siguro meron naman na kayong na-download na BIR form 7.9.2, 7.9.4.2. Okay. Click to open. Then, encode the taxpayer identification number. RDO code, the line of business. So, may record na ako dito. So, lumabas na siya. Registered name, last name, first name, middle name, registered address, your business name, zip code, telephone number, email address. Yeah, random details lang yan. Kasi bawal sa ating vlog ang personal details. Okay, para hindi na ako mag-cover. Mahirap mag-edit ng video. So, ito. Ang gagamitin nating form ay BIR Form 1701 version 2018 Annual Income Tax Return New. Click. Then, click Fill Up. Background information save. Click OK. So, ang taxable year natin ay 2023. Dapat pong palitan 2023. Okay, dito na tayo sa taxpayer type. Taxpayer type is single proprietor, engaged in business. This is purely business income. So, dito tayo sa alphanumeric tax code, business income, graduated IT rates. And then, the date of birth, sample only, April 13, 19
Citizenship, Filipino. Then, claiming foreign tax credits, no. Civil status, single. Or if married, pwedeng mag-choose ng filing, joint filing, or separate filing. Number 19, income exempt from income tax, no. Income subject to special preferential rate, no. Okay. Sa item number 21, tax rate, automatic na siyang nag-choose ng graduated rates dahil dito sa taas, pinitli natin yung ATC na business income graduated IT rates. Method of deduction, ito na po ang inyong pinakahihintay, itemized deduction. Tapos pag nakita nyo, ito lang pala yung itemized deduction, mga expenses. So parang ang tagal-tagal pa nilang naghintay ng aking video. Sorry naman sa paghihintay dahil po ako ay gumagawa pa ng financial statements at pinapadala sa aking auditor. Pero dapat nga sorry. Lahat na lang nagmamadali na. So, hindi na natin kailangan yan. Hindi na rin natin kailangan ang compensation income. Dito na tayo sa Schedule 3, taxable business income. If graduated rates, fill in items 8 to 24. Okay? Okay. Doon tayo sa ating income statement. Ililipat po natin ang mga figures na ito. Ito po yung sales, cost of goods sold, tsaka total operating expenses. Okay. I-code na natin ang sales. 4,123,823. Net na ito ng sales returns and allowances and discounts. So, wala na akong deduction. Less cost of sales. It is only applicable if availing itemized deduction. Yes. 2,850,854. So, nag-auto-compute na siya ng gross income or loss from operation. 1,272,969. Dito na tayo sa deductions allowable under existing laws. So, ordinary, allowable, itemized deductions from Part 5, Schedule 4, Item 18. Click natin to para mapunta tayo sa Schedule 4, Ordinary Allowable Itemized Deductions. So, sabi niya, pwedeng mag-attach ng additional sheets. Ako, hindi na ako nag-attach ng additional sheets dahil meron akong audited financial statements at nandun na sa notes to financial statements ang mga breakdown ng expenses. So, eto na pong pinakahihintay nyo, yung mga allowable deductions. Amortizations. Ito ay pertaining sa intangible asset, katulad ng patent, goodwill, ganon. Copyright, ewan ko kung may royalties dito. Iba pala. Yon. Intangible asset, yung hindi nakikita. Yung amortization naman na sinasabi ng iba, ng mga owner ng grab car,
monthly amortization yon, ang pwede doon na allowable deduction ay ang interest lang, hindi yung buong monthly amortization. Okay? Bad debts, yung mga hindi na singil na pautang. Cash basis naman tayo, so wala tayong bad debts. Charitable and other contributions. Wala. Kasi dapat itong charitable contributions ay approved din dapat ng government. Depletion of oil, parang ganun. Sa mga malalaking kumpanya yan. Depreciation. Ito, meron tayong depreciation of assets, ang ating equipment, 74,900. May schedule dapat itong depreciation kung paano ang pag-depreciate ng asset. Entertainment, amusement, and recreation. Pag kailangan sa operation ng inyong business. Fringe benefits para sa mga dito. Hindi siya part ng salaries Fringe benefits sa mga managerials. Halimbawa, life insurance. Ito kasi, nung na-audit ako, yung life insurance premium na binabayaran ng company, chinarge ko as expense, sabi niya, dapat subject for fringe benefits tax. Kasi dapat fringe benefits yon. Pero, hindi siya actually fringe benefits kasi ibinigay ko siya sa rank and file employee. So, itong mga items na to ay may mga limitations. Okay. Dito lang tayo sa abot lang ng ating makakaya. Yan, ito na yung interest on loans. Katulad niyan, yung mortgage, losses, mga nalugi ka sa pagbenta ng asset, ganon. Pension trust, wala ko niyan. Rental, wala din akong rental kasi own building ang place of business. Then, research and development. Kung nasa production kayo, mayroon kayong research and development, product development, gano'n. Salaries, wages, and allowances. Meron ako nitong salaries, 310,130. SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, and other contributions. Meron ako nito, 19,905. Taxes and licenses, 47,269. Then, professional fees, 10,000. Itong professional fees, subject ito sa withholding tax. Okay. Pero sa ngayon, pwede pa ring i-deduct kahit hindi na withhold. Pero, tingnan na lang natin yung provisions ng batas. Kailangan magbasa-basa din tayo dyan sa website ng BIR. So, lagay ko dito other expenses. Total other expenses, 542,069 pesos. Okay. So, check na natin yung sales less cost is gross profit less. Ito na po, na-reflect na yung total deductions. So, ang net income or loss for the year 2023 is 268,600
696. So, may difference na 1 peso. Ayan, sa rounding off lang siguro kanina. Then, automatic na siyang mag-compute ng tax due. Diba? For the first 250,000 doon sa ating tax rate, for first 250,000, 0% exempted siya. So, in excess of 250,000, ang tax is 15%. So, 15% yan ng 18,696. So, 2,804 pesos. May isa pa akong part na dapat fill upan kasi hindi yan siya mag-validate. 268,698 less 2,804. Ito, sorry. 2,804. So, ito na yung net income per books. 265,894. Balik tayo dito. Sa page 4, net income or loss per books. 264,894, tama ba? 264 894. Add mo yung income tax expense na 2,804. Yun. Ah, 265 pala. 265,894. Sorry. So, 268,698. So, dapat mag-equal na siya. Click validate. Part 4, part 9 must be equal to item 23 on page 2. Ano yung item 23 ng page 2? 268,696. Pahiram nga ako ng calculator. 268,696. 268. 96. Sorry naman. 265,892. Sakit na lalamunan ko kakasalita. Ang dami ko nang na-record yatang araw na to. Okay, sana equal na yan. Validation successful. Okay, tama na siya. Dito yan guys sa page 4, part 9, reconciliation of net income per books against taxable income. Okay. Balik tayo sa page 1. Tignan natin. So, tax due is 2,804. So, wala tayong tax credits. Wala tayong binayaran from first quarter to third quarter.
hindi pa nag-effect ang withholding tax sa online sellers. Magsisimula pa siya sa second quarter. So, wala pa tayong BIR Form 2307. So, the amount of tax payable on or before April 15. Actually, sa April 15 na. Bukas pwede pang magbayad. April 13, may mga open na bangko bukas, Sabado. 2,804. Kung gusto mong magbayad mismo sa bank, authorized agent bank ng Bureau of Internal Revenue, katulad ng Land Bank, Philippine National Bank, BPI, Metrobank, pwede pong i-print ito ng 3 sets. Pati yung tax return confirmation receipt, dalhin sa bangko at bayaran. Kasama na rin po ang audited financial statements. Katulad natin, nag-file tayo through online filing. Kami sa EFPS, Electronic Filing and Payment System, nag-file and pay online. So, hindi pa na-receive ang audited financial statements and other attachments. So, kailangan pang dalhin sa Bureau of Internal Revenue at ipa-receive ang mga attachments sa annual income tax return. Sa ngayon, meron ng option na mag-file or magpa-receive, mag-submit ng mga attachments through EAFS. Meron akong tutorial video dyan tungkol sa EAFS. Paki-watch nyo na lang po. So, click save na natin ito. Then, submit final copy. Click OK. Click OK to send to EBIR form. Pero ako hindi ko na siya i-send dahil nakapag-file na ako through EFPS. Okay, cancel ko na lang. Okay guys, sana po may time pa para gawin nyo ang inyong income tax return, annual income tax return for the year 2023. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking FB page at saka sa aking channel. Please like and share my videos para marami pa po tayong matutulungang mga small taxpayers. Thank you so much. Bye!